sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malaking problema nga ang kinahaharap ngayon nitong si Megan matapos nga siyang suspindihin nitong si Miss Monica sa kadahilanan na tumakas nga siya sa Yumi House para uminom at maglabas ng kanyang sama ng loob nung kinagibihan na iyon. Nakita siya nitong si JC na umiiyak kaya dinamayan nga siya ng binata at dito nga siya niyayang uminom. One shot, isang problema. Kaya naman hindi na naiwasan ni Megan na yarukin ang naturang inumin. Kaya naman mabilis nga siyang tinamaan ng alak at dito nga siya nawalan ng malay. Kinaumagahan, kung kailan pa naman meron silang importanteng shooting ng Yumi, ay nakalimutan niya na anong oras na pala ang kanyang gising at ang hindi niya inaasahan ay wala nga siya sa Yumi House kundi naroroon nga siya sa house nitong si JC. Napalitan na rin ang kanyang kasuotan kaya naman nagulat siya na baka ano na ang ginawa ng binata sa kanya. At sa pagbabalik ni Megan sa Yumi House ay dito nga siya hinihintay ng kanyang mga kasama at tila takot na takot sa ano ang pwedeng mangyari sa magiging sanction nga nitong si Megan. Kaya agad nga silang pinatawag dahil dumating nga itong si Miss Monica at nakarating rin sa kanya ang naturang nangyari. Kaya galit na galit itong si Miss Monica dahil lumalabag na umano sa batas itong si Megan. Hindi porket sikat na ang mga magulang nitong si Megan ay gagawin niya ng bypass ang mga desisyon na pinataw sa Yumi. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi nga makapaniwala si Miss Monica na matapos nga magpakalat ng video itong si Megan ay nagkakalat na naman ito ng kasalanan kung saan sumasama na nga siya dito sa lalaking may banda na si JC. Ang ikinakatakot pa ni Miss Monica, paano na lamang kung makuhanan sila ng video. Siguradong sirang-sira na ang Yumi at hindi umano ito iniisip ni Megan. Dahil sa galit ni Miss Monica ay dito niya sinabi kay Megan na dahil sa ginawa nito ay papatawan niya ng sanksyon na pagkakasuspindi ang dalaga. Nagulat si Megan. Susubukan niya pa sanang makiusap. Ngunit dahil mataas ang pride ni Megan at ayaw niya yung nagmamakaawa, ay hinayaan niya si Miss Monica. Subalit, itong si Jenny ay nagmamakaawa kay Miss Monica na baka bigyan pa ng pagkakataon si Megan. Baka nagkataon lang na napasarap ang tulog nito kung kaya't hindi ito umabot sa eksaktong oras ng kanilang pagtitipon. Ngunit anya pa ni Miss Monica, palagi na lamang daw umanong pinagtatakpan ni Jenny si Megan kahit patuloy pa rin itong sinisiraan. Kung ganito umano mag-isip si Megan, ay baka tuluyan na nga siyang tanggalin ni Miss Monica. Agad nang umalis si Miss Monica at dumagdag na naman ito sa problema ni Megan. Mabilis pa sa 4:00 kung umalis si Megan at umuwi sa kanila. Dito niya na dinatnan ang kanyang lola, Amelia. Galit na galit dahil nalaman nga ni Amelia ang ginawa nitong si Megan. Ngunit agad ngang rumespondi ang kanyang inang si Dara. Huwag nga raw sisihin si Megan dahil ang dapat umano sisihin ay si Jenny dahil lahat na lang daw umano ng liwanag at ningning nitong si Megan ay inaagaw ni Jenny. Kaya tanong ni Amelia, threaten ba daw umano si Megan? Kung nais umano ni Megan na mas sumikat pa, ay kailangan trabahuin umano ito ng dalaga. Hindi yung nakikipagkompetensya umano siya sa iba, tulad ng kanyang inang si Dara noon kay Minchi. Halos tumirik ang mata ni Dara sa inis dito sa kanyang biyanan na si Amelia, subalit inintindi na lamang ito. Kaya agad ngang umalis si Dara at itong si Megan. Nagpapahangin muna sa labas at naiwan itong si Amelia.
Maya-maya pa ay dito nga naglilinis ang mga katulong at nagulat nga sila sa nakita nilang papel na nakapatong sa lamesa. Binigay nila ito kay Madam Amelia dahil tanging siya lamang ang naroroon. Hindi ngayon inaasahan ni Amelia ang kanyang makikita dahil isang papel, DNA test na kung saan nagpapatunay na magkapatid nga si Jenny at Megan. Hindi lubos maisip ni Amelia na ang lihim na ito ay malalaman niya. Kaya itinago niya ang naturang papel at nagpanggap na wala ngang alam. At dito nga sekretong nalaman nitong si Amelia na hindi niya pala talaga tunay na apo itong si Megan. Sekreto ngang nagpakuha ng DNA test itong si Amelia dahil parang nawawalan rin siya ng tiwala kay Dara at sa pagiging pranay nito na kaya nga nitong gumawa ng bagay na ikakasira ng buhay ng iba para sa kanyang ambisyon. Ikinagulat ni Amelia dahil hindi nga sila nagtugma ni Megan. At dahil hindi sila nagtugma ni Megan ay may posibilidad na hindi talaga anak ni Dio si Megan. Kaya naman mas tumindi pa ang sama ng loob ni Amelia. Dito niya nakukumprontahin si Dara at sinabing paano umano naging halaris si Megan kung hindi umano nag-match ang DNA test nila nitong si Megan. Kailangan umanong magpaliwanag itong si Dara. Sa mga panahon na yun ay hindi muna pinaalam ni Amelia kay Megan bilang respeto sa nararamdaman ng bata. Kaya agad ngang sinabi ni Dara na baka nagkamali lang ang DNA test at bakit kinwestiyon umano ni Amelia ang pagkatao ng kanyang apo. Anya ni Amelia, wala siyang kwestiyon dahil ang nais niyang malaman ay ang katotohanan. Hindi pwede umanong mapunta sa hindi tunay na halari ang yaman at ari-arian, kasikatan ng mga halari sa hindi nito tunay na kadugo. Kaya matinding pagpapaliwanag ngayon at kaba ang nararamdaman nitong si Dara dahil si Dara lang ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng kanyang anak na si Megan at kung bakit pinilit pa nitong si Dara na magpakasal kay Dio dahil sa tindi kasi ng pagmamahal nitong si Dara kay Dio at dahil sikat na rin si Dio noon ay nagawa nga magsinungaling nitong si Dara at ipaako kay Dio ang batang nasa supli.